Magandang gabi sa ating lahat. Kung hindi tayo mangiimbita, tiyak tayong imbitahin. Napakalaga mag-imbita sa kaharian ng Diyos. Dahil itong pinaka-dakila, pinaka-mabuti, at pinaka-importante sa buong buhay ng tao na sila ay mapasama sa paglalakbay sa kaharian ng Diyos patungo sa kalangitan. Sana nga ay tayo ay mahikayat na mag-invite ng mga tao tungo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon kaysa tayo yung imbitahin sa kamunduhang gawa. Kundi tayo dapat ang mag-invite sa kanila. Sapagkat ang ating imbitasyon, ito'y pag-asa, buhay at kaligtasan. Buksan natin ang ating mga Bible sa Old Testament book, Numbers, mga bilang. Numbers chapter 10 o mga bilang 10, kabanatang 10. At babasahin natin ang isang talata. Ito ay ang 29. May ugnayan po ito sa pag-aanyaya. Kung nandiyan na kayo, basahin natin. Sundan niyo ako sa pagbabasa. Sinabi ni Moises kay Hobab na anak ni Reuel, na Midianita, biyanan ni Moises, kami ay naglalakbay patungo sa dakong sinabi ng Panginoon, aking ibibigay sa inyo. Sumama ka sa amin at gagawin ka namin ng mabuti sapagkat ang Panginoon ay nangako ng mabuti tungkol sa Israel. Sumama ka sa amin. Yan po ang ating paanyaya. At gagawin ka namin ng mabuti. Ang pag-anyaya sa kaharian ng Diyos, ang pag-anyaya sa daan patungo sa kaharian ng Diyos ay napakabuti. At hindi ito kapahamakan. Kaya huwag tayo mahiya na tayo mag-anyaya ng mga taong sino mang ating makakaharap. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito sapagkat muli kaming magbubukas ng inyong salita. Nawa, handa rin po namin buksan ang aming puso upang pakinggan at tupdin ang inyong pong nais ipaalam sa amin. Lalo na po sa gabing ito tungkol po sa paanyaya sa iyong kaharian. Ito po ang pinaka-mabuti at pinaka-importante sa buhay ng tao. At gaya ng inyong pangako ng mga taong nag-iimbita ng mga kaluluwa tungo sa iyong kaharian, sila ay tulad ng mga talas sa gabi na nagdilingning magpakailanman. Nawa nga po bawat isa rito sa amin ay magiging maningning ng mga Kristiyano dahil kami po ay maraming naaniyahan sa iyong kaharian. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Magsimula tayo sa background. Bakit si Moises dito nag-anyaya kay Hobab? Si Hobab na anak ni Reuel na biyanan ni Moises. Alam natin na mga Israelita ay galing sa pagkaalipin sa Ehipto. At sa kanilang pagkaalipin, umabot ito ng 430 taon. Napakatagal na pagkaalipin sa bayang Ehipto ang bayang Israel. At ginamit ng Diyos si Moises upang mapalabas at mailigtas sila sa matinding pagkaalipin ng Ehipto o sa Ehipto. Ito'y lumalarawan din sa atin. Mga tao na lumalapit sa daan ng Panginoon, ang Panginoong Hesus din ang siyang nagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Matagal din tayong naalipin sa kasalanan. Sa akin, sa buhay ko, naalipin ako sa kasalanan sa loob ng 37 taon. Sapagkat nung ako'y 37 taon, doon ko lamang nakita o doon pinakita ng Diyos sa akin ang daan ng kanyang kaharian. At habang sila Moises ay nakalabas na dito, sila ay nasa ilang, sila ay nagpapahinga sa araw sa pamamagitan ng gabay ng haliging apoy. Mayroong malaking haliging ulap kung araw na lumililim sa kanila at nagbibigay sa kanila ng lamig. Yun ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Na ang Diyos hindi siya humihiwalay sa kanyang mga tao, araw man at gabi. Sa gabi naman, ay mayroong haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng init naman sa sobrang lamig ng kanilang lugar at proteksyon sa mga hayop o sa mga mababangis na mga
kamandag na ahas upang sila ay hindi matuklaw. At sa tuwing umaangat itong mga haliging apoy na ito at haliging ulap, ibig sabihin tanda na kailangan silang maglakbay. At ngayon, isang araw, nagpakita ang Diyos ng hudyat na kailangan nilang maglakbay na doon sa kanyang ipinangakong lupang pangako. A better country, sabi nga. Ito ay nagtataglay o dinadaluyan ng pulot at talagang mapagpala ang lugar na ito, ang lupang pangako. Walang iba kundi ang Kanaan. At ito'y lumalarawan din sa langit, sa kasalukuyan. At nung sila'y paalis na, itong si Hobab na kanyang bayaw, ay paalis din para bumalik sa kanyang bayan. Bumalik sa kanyang mga lahi. Pinigil siya ni Moises. At ang sabi ni Moises kay Hobab, kami ay naglalakbay patungo sa dakong sinabi ng Panginoon. Sumama ka sa amin at gagawang ka namin ng mabuti. Actually, hindi si Moses ang gagawa ng mabuti, kundi ang Diyos ang gagawa ng mabuti para kay Hobab at ang kanyang pamilya. At dahil dyan, ang panyaya ni Moises ay tinugon at nakasama nila si Hobab at ang kanyang pamilya. Ito'y panyaya sa lupang pangako ng Diyos. Napakasarap po na mga tao ay humakbang patungo sa pangako ng Diyos, pangakong kaligtasan tungo sa kanyang kaharian sa langit. At ito'y ugma para sa atin bilang iglesia o bilang mga tao ng Diyos na tayo din ay mag-extend ng invitation. Ang Diyos ay laging nag-iimbita sa mga tao araw-araw, bawat sandali, lalo na kapag ipinapangaral ng kanyang salita, nag-iimbita ang Diyos sa bawat nakikinig na pumasok na kayo sa makipot na daan at kayo ay maglakbay at kayo gagawa ng mabuti ng Panginoon. Bawat isa ay kinakailangang makarinig ng paanyayang ito at ito ang ating katungkulan din. Na gusto ko magbigay ng 3 bahagi sa mensahe natin ngayon. Una, sino ang nagbigay ng paanyayang ito? Kung ating babasahin yung verse 29, alam natin ito ay si Moises. Pero sino ba si Moises at ang kanyang mga pamilya at ang kanyang mga kasamang tao ng Diyos? Unang-una, makikita natin 3 katangian sa mga taong nagbigay ng paanyaya. Unang-una, ito yung naglalakbay patungo sa mabuting lupain. Ang paglalakbay po ng pananampalataya, ito'y para sa mabuting lupain. Hindi ito para sa kapahamakan, hindi ito sa pagyaman ng material, kundi higit pa sa kayamanan ng material. Ang tayo po ay mapa sa Diyos at ang buhay natin ay nasa katiyakan ng kamay ng Diyos. Alam natin na itong Israel na ito, mula sa pagkalipin ng Ehipto, nakita nilang karumalduman na gawa ng Ehipto, ang kanilang pagdurusa. Bagamat sila ay nakakakain ng masasarap na pagkain, pero sila ay alipin. Bagamat sila ay nakapagtayo rin ng mga bahay sa Ehipto ng bato, ngunit sila ay alipin. Ganyan din tayo. Gaano man kaganda ang ating buhay sa mundong ito, nakapagtayo man tayo ng malalaking bahay o malaking negosyo, pero alipin pa rin tayo ng kasalanan. Anong silbi niyan? Yung ganda ng ating buhay sa mundong ito, pero tayo'y nananatiling alipin sa kasalanan. Ngayon, sila Moses ay patungo na sa lupang pangako. Ang lupang pangakong ito ay tiyak, taglay na nila. Sa kanila na ito. Ang kailangan lamang nila ay lakbayin ito upang abutin. Gaya din ng Panginoon, sinabi rin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Bago ang Panginoon umakyat sa langit upang manatili doon at babalik muli, may pangako siya sa mga alagad. At ang mga alagad na ito, extend ito sa atin. Tingnan niyo ang sabi sa John chapter 14, verses 1 to 3. Ang sabi ng Panginoon, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin.
Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Kung ito hindi totoo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay naroon. Itong pangako ng Panginoon. Si Moises, siya'y nangako sa mga kasama niya sa kanyang sambahayan na sila'y makarating doon sa lupang pangako. Pero alam natin, si Moises hindi nakarating sa physical na lupang pangako, pero siya'y nakarating sa pangako ng Diyos na langit. At ito rin na sinabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabagabag. Huwag kayong mabagabag na ang Panginoon ay aalis sa kanilang mga mata, pero mananatili sa kanilang puso at pananampalataya. Dahil ito'y para sa ikabubuti natin. Ang Panginoon ay naroon sa langit at naghahanda siya ng ating silid na paglalagyan. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi ito totoo, bakit ko pa sabihin sa inyo ito? Ako'y maghahanda sa inyo ng lugar doon na inyong titirahan kasama ng Diyos at ako'y muling babalik sapagkat kung nasaan ako, gusto kong naroon din kayong kasama. At yan ang pangako ng ating Panginoon. At ang pangako ng Panginoon ay kasing totoo at kasing tunay sa Diyos. Na ang Diyos ay totoo, kailanman ay hindi mawawala at magsisinungaling. So ang nagbigay ng panyayang ito ay mga manlalakbay na. Manlalakbay na patungo sa mabuting lupain. Ito'y tumutukoy sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. Kung ikay mananampalataya, ay dapat din tayong mag-extend ng invitation sa ating mga anak, sa ating kamag-anakan. Pababayaan ba natin sila? Okay, maganda ang buhay nila, pero pababayaan ba natin silang manatili silang alipin ng kasalanan? Ikalawa, sino itong nagbigay ng panyaya? Una, ito yung mga manlalakbay at tungo sa mabuting lupain. At ikalawa, sino yung mga pinagkalooban ng Diyos ng lupang pangako? Mayroon silang katiyakan. Pinagkalooban sila ng Diyos ng lupang pangako. Ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo. Ang sabi dito, kami ay sinabi ni Moses kay Hobab na anak ni Reuel na Medianita, biyanan ni Moses, kami ay naglalakbay patungo sa dakong sinabi ng Panginoon, aking ibibigay sa inyo. Kung ang Diyos na magsalita, aking ibibigay, sigurado yun. Samantalang tayo, pag sinabi natin, ito ang sinasabi ko, alam natin, hindi totoo. Minsan. Pero ang Diyos, kapag siya nagsalita, alam nating mapanghawakan. Bakit tayo pupunta roon? Bakit tayo sasama sa mga taong nangangako ng magandang kinabukasan, gayong hindi naman natin katiyakan sa kapag mismo siya, kung nasa maganda siyang kalagayan, dapat hindi na siya nagyaya. Dan nandun na siya. Pero alam natin, alipin pa rin. Ito'y pangako ng Panginoon para sa future na magiging pag-aari nito mga dating alipin sa Ehipto. At tayo, nandito pa tayo sa lupa, marami tayong daranasin pang mga bigat, pasanin, problema, karamdaman. Pero mayroon tayong pangako na mayroon nang itinakda ang Panginoon doon. Ang sabi ng Panginoon, aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Sobra-sobra ang bahay ng aking Ama, napakaraming silid para sa inyo. At babalik ako para kayo ay kunin kong muli, sapagkat kung nasaan ako, gusto kong kayo rin ay naroon. So nakita natin, sino ang nagbibigay ng panyaya? Una, sila itong mga naglalakbay na patungo sa lupain. At ikalawa, sila yung mga pinagkalooban ng lupang pangako. Pinagkalooban na. At ikatlo, ito yung mga naghahanda na rin ng kaloob na langit. Sila yung pinaghandaan ng Panginoon. Hindi lang sabi sa John 14 verse 3, kaya ating binasa kanina, at kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Sino itong mga tao nag-aanyaya? Mga pinaghandaan ni Jesus ng lugar sa lupang o sa langit na lupang ako. Kayo ba?
mayroon na ba kayong tiyak na lugar doon sa inyong, doon sa tahanan ng ating Ama? Natural. Hindi sa ating gawa yun. Hindi sa ating pagsisikap. Kundi ito'y gawa ni Kristo. Paano natanggap? Paano natin tanggap yun? Si Kristo umako ng ating kasalanan. At lahat ng kaparusahan natin, siya ang namatay sa krus, siya ang nagdusa roon, siya ang nilibing at muling nabuhay upang bigyan ka ng katiyakan ng iyong pagtitiwala sa Kanya, ay tiyak mayroong bagong buhay. Hindi ka mabibigo. Sabi ng Panginoon, kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Ito yung mga taong pinaghandaan ng Panginoon. Ito yung mga taong alipin sa kasalanan, ngayon, mga citizens of heaven. Naniniwala ba kayo noon? Dapat makita ito sa buhay natin araw-araw. Saan man tayo mapunta, ano man ang trabaho natin, talagang tayo naglalakbay patungo sa lupang pangako ng ating Panginoon. Tayo ay dating mga alipin. Kung Kristiyano ka, alipin ka ng kasalanan, pero ngayon, ikaw ay isang mamamayanan ng langit. Philippians chapter 3, verse 20. Ganito ang sabi sa Philippians chapter 3, verse 20. Pakibasa na, sino ang may nakita na doon? Philippians 3:20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Kita nyo? Kung ikaw ay isang Kristiyano, bagamat ikaw ay mamamayan dito sa Cavite, sa Pilipinas, pero ang totoo nating pagkamamamayan ay sa langit. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ako'y paparoon at ipaghahanda kayo ng inyong matitirhan. At muli akong babalik upang kayo sunduin sapagkat kayo'y mamamayan ng langit. Kaya tignan nyo, sabi dito, mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Sa ating paghihintay, marami pa tayong mga mabibigat na pasanin. Tulad ng isang magsasaka. Kapag ang magsasaka ay nakapagtanim na, hindi na uungkatin at mga binhi para tignan kung ito'y tumutubo. Hindi, maghihintay siya. At sa kanyang paghihintay, marami pa siyang gagawin. Marami siyang trabaho dapat gawin sa kanyang kasulukuyang buhay. Kailangan pa siyang kumita, kailangan siya magtrabaho, kailangan siya magpagamot kung mayroon siyang karamdaman, at maaaring may mga aksidente nangyayari habang tayo naghihintay sa Panginoon. And yet, siguradong darating ang Panginoon. Hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Dahil ang totoo nating bayan ay ang langit. Alam nyo, kung kayo nakaranas ng abroad, si Aileen, nandun si Aileen ngayon. Nagtatrabaho siya, masarap ang buhay, nakapagpapadala ng iPad dito. Pero hirap ng kanyang dinadanas. At ang kanyang puso laging nandoon sa Pilipinas. Gusto niya makasama ang kanyang asawa. Totoo ba yun? Gusto niya makasama ang kanyang mga anak. Talagang namimiss niya. Ganon din tayo, lalo kapag tayo mayroong problema. Kapag mabigat ang ating pinapasan, gusto na nating umuwi talaga eh. Gusto nating maranasan yung yakap ng Panginoon. Gusto nating makita ang mukha ng ating Diyos. But without holiness, no one can see the face of the Lord. Kailangan talagang maligtas na muna. So, ang kaloob na buhay na walang hanggan, kalakip dito ang langit. Once na save ka, kapatid, alam nyo, package deal yan eh. Pag ikaw ay tumanggap kay Christ, ibinigay mo ang buhay niya, package deal yun. Lahat ng biyayang kailangan mo para ikaw ay makasama niya sa karian, sa langit, nasa iyo. Hindi ka basta-bastang tao. Ikaw ng pinakamayaman. Mayaman sa panlangit na kayamanan. Hindi panlupa, dahil panlupa, kasamang ibabaon ng mga tao sa kayamanan sa panlupa. Tingnan nyo ang sabi sa Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kita nyo? Lahat po na nagsisikap dito sa mundo, ang bayad niyan ay kamatayan. Pero kung tayo ay mga mananampalataya at nagsisikap tayong mamuhay sa mundong ito dahil mayroon tayong inasahang pangako ng Diyos na ang Panginoon ay muling babalik, sabi dyan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kung saan si Kristo, naroon din ang kanyang mga tinupos. Ang Panginoon ngayon ando sa langit, nakaupo sa trono, sa kanang kamay ng Ama.
at siya ay naghahari at siya ay nananalangin para sa kanyang mga tao. Dahil maraming mabibigat na pasanin pa, maraming problema pang pinapasa ng kanyang mga tao, sapagkat darating ang takdang panahon na muling babalik ang Panginoon para sunduin ang lahat ng mga naghihintay sa Kanya. Kaya napakalaga pong mag-invite tayo. Extend natin ang invitation ng Lord, ng ating Diyos, sa mga taong kilala natin. Huwag kayong mahiyang mag-imbita. Alam nyo, kung kayo may party at ginastusan nyo talaga ng malaking halaga, hindi kayo mahiyang mag-imbita, di ba? Pero kung wala kayong handa, nahiya kayong mag-imbita. Ang langit ay grabe ang kayamanan. Dapat natin ipagmalaki ito na tayo mag-imbita sa mga tao. Hindi sila mabibigo. Hindi mabibigo ang sino mo. Sino ang una? Sino ang nagbigay ng panyalang ito? Alam natin, sila yung mga naglalakbay na. Kalawa, sila yung pinagkalooban ng pangako. At sila yung mga inihandaan na ng Panginoon ng kanilang matitirhan. Ikalawa, sino ang nagtataglay ng panyalang ito? Sino naman ang mga nagtataglay ng panyalang ito? Dito sa ating text, si Hobab. Na si Hobab, siya ay anak ng isang relihiyosong ama. Alam natin, ang kanyang ama ay si Reuel, hindi si Reuel, kundi si Reuel. Si Reuel, isa siyang pari sa kanilang relihiyon. Naniniwala siya sa Diyos sapagkat tinulungan ko na si Moises pagdating doon sa divisions of labor. Siya ay isang taong may takot sa Diyos pero hindi siya sumasamba sa totoong Diyos bagamat naniniwala siyang totoong Diyos ni Moises, pero siya ay isang pari sa kanilang relihiyon. Kaya itong si Hobab, isang relihiyoso pero napasama kina Moses. Isang maganda pong providensya yon na isang tao mapasama sa tahanan ng mga mananampalataya. Eh, hindi po aksidente yon. Dahil nakita natin dito, inanyayahan ni Moises itong si Hobab. Kayo ba? May kamag-anak ba yung kamag-anak mga mananampalataya? Anong ginawa sa inyo? Pinabayaan ba kayo? Hindi ba pinokontak pa kayo eh. Pinupuntahan kayo, pinagsasabihan kayo, dahil itong pagkakataon na kayo'y tumanggap sa mga panyayan ito. Hindi po nagkataon na kayo nandito. Kalooban ng Diyos yun. Kaya nga, sino naman ang nagtataglay ng panyayan ito? Una-una, sila yung mga minamahal ni Moises. Sila yung mga minamahal ni Moises. Si Hobab, ang pamilya ni Hobab, at iba pa mga tao, mga hindi Hudyo, mga hintil, na sumama sa kanila sa paglaya doon sa Ehipto. Mga minahal ni Moises yan. At alam natin, lahat ng minahal ni Moises ay larawan ng pagmamahal ni Kristo sa lahat ng mga lumalapit sa Kanya. Minamahal ng Panginoon ang lahat ng lumalapit at tumatawag sa Kanya. Si Hobab ay kabilang sa pamilya. Kayo ba nais nyo maging kabilang sa pamilya ng Diyos? Sana ito ang inyong maging panaginip na hindi gising na panaginip, kundi totoong panaginip. Mayroon ba totoong panaginip? Siguro sabihin natin, hangarin. No? Hangarin. Gawin natin totoo. Nais ni Moises na ibahagi kay Hobab ang kabutihan. Tingnan niyo ang sabi ni Moises. Kami ay naglalakbay patungo sa dakong sinabi ng Panginoon, aking ibibigay sa inyo. Sumama ka sa amin at gagawan ka namin ng mabuti. Mayroon bang nag-anyaya sa inyo na ginawang kayo ng masama? Mananampalataya, inayahan ka sa pagsamba, sa pakikinig. Inayahan kang sumampalataya kay Kristo. Ginawan ka ba niyang sama? Hindi eh. Kasi itinuturing ka nilang pamilya. Kahit hindi ka kamag-anak, once ikay naaniyahan, itinuturing ka na lang pamilya. At yan ang napakabuti ng iglesia. Dahil lahat ng dumadalo, kabilang sa pamilya. Ibinibilang ng pamilya. Dahil, hindi lang ito, nag-anyaya si Moses na bigyan siya ng mabuting bagay. Kung ating babasahin, pakabasa mo verse 31 doon sa
sa Numbers 10, verse 31. Ano sabi ni Moses? Kasi gustong umalis talaga ni Hobab eh. Pakibasa daw. At sinabi ni Moses, ipinakikiusap ko sa iyo na huwag mo kaming iwan, sapagkat alam mo kung paano magkakampo kami sa ilang, at ikaw ay magiging mata para sa amin. Pwede nyo? Ano sabi? Huwag mo kaming iwan, Hobab. Alam mo, magkakampo kami ron. Kailangan namin ng mata kung may kaaway. Ikaw ang tagamasid. Ano ang pinapakita ni Moses dito? Isang good leader si Moses. Yung kanyang mga inayahan, tinitignan kung ano yung kanilang potential. Sinitignan na ikaw ay magiging isang lingkod ng Diyos. Ikaw ay magmamanman. Kaya huwag mo kami iwanan. May pag-asa kami sa iyo. Alam nyo, bilang isang leader, na alam natin, ang pagiging leader, hindi yan pinipilit. Hindi yan tao na, ako gawin mo leader, ako gusto kong gawin pastor. Para mag-apply ka ng pastor. No. Ang pagiging leader, to be leader, is given. Ibinibigay yan sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Hindi ito pinipilit na maging leader ako, maging pastor ako. Hindi. Kundi, ibinibigay. Tulad ng ginawa rito ni Moses kay Hobab, tinignan agad ni Hobab yung potential niya na siya magiging isang mabuting lingkod, tagatanaw ng kanyang mga kapatid. Tulad kay Pedro, ang pangalan niya ay Simon, pero nang makita siya ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ikaw si Simon na anak ni Bar-Jonas, ngunit ngayon tatawagin kitang Pedro. Dahil nakita ni Panginoon, bagamat siya ay medyo babali-bali ang kanyang ugali, pero nakita ng Panginoon ang potential ni Peter na siya magiging mabuting lingkod. Sa pagiging leader, hindi po tinitignan noong kung sino yung naghahanap ng leader, like for example, pastor, yung iyong gift. I mean, yung character, I'm sorry, correct. Hindi tinitignan ng Diyos kung ikaw ay mabait, mabuti, ikaw ay... Hindi yung tinitignan, kundi ano ang potential ng isang tao nito. Dahil, yung pong ugali, habang natitrain siya, doon nababago yung ugali. Doon pa naman binabago. Pero kung ugali agad titignan natin, mabait siya, mapagpakumbaba, gano'n, eh balang araw, lumabas talaga yung totoo niyang anyo. Pero kung kita natin siya ay isang, halimbawa, kabataan, medyo mayabang, pero alam naman natin, tinuturuan niya, hinuhubog yan, hanggang yung kanyang gift ay uugma sa kanyang totoong karakter. At ito ang ginawa ni Moises. May pag-asa. Huwag mo kami iiwan. Magkakampo kami sa iba't ibang lugar. Ikaw ang magiging natatanaw. Nakikita ni Moises dito. So, sino itong mga nagtataglay ng panyaya? Mga minahal ni Moises. Mga minahal ng Panginoon. Ano pa? Kalawa. Sino itong mga nagtataglay ng panyaya? Well, sila yung mga handang matulungan. May mga tao kasing ayaw magpatulong. Itong si Hobab, si sumang-ayon sa panawagan ni Moises, sa panya, dahil handa siya magpatulong. Ibig sabihin, pag handa ka magpatulong, ay talagang nasa iyo ang isang puso mapagpakumbaba. Wala kang ipinagmamayon. Ako, kasama dyan. Ay, malaking trabaho ko dyan, mas kumikita ko dyan. Pero ito yung mga taong handang magpatulong. At sabi ni Moses, sumama ka sa amin at gagawin ka namin ng mabuti. Gagawin ka namin ng mabuti. Ibig sabihin ni Moses, tutulungan ka namin. Ano man ang iyong magiging buhay, ano man iyong magiging kalagayan o ministeryo sa Panginoon. So ito'y isang tapat na hangaring gumawa ng mabuti sa iba. Yun ang layunin ng mga leader. Yun ang layunin talaga ng Panginoon upang bigyan ng kabutihan ang lahat ng sumusunod sa Kanya. Hindi para saan. Ano ang problema natin? Alam natin tinutulungan tayo ng Panginoon. At ano pa? Sino itong mga nagtataglay ng panyaya? Sila yung mga minahal ni Moises? Sila yung handang magpatulong? At hindi lang sila handang magpatulong, kundi sila ay mga pinagmamalasakitan ng Diyos. Sa kabila ng kanilang kaalaman, hindi na alam na sila ay pinagmamalasakitan ng Diyos. Ginamit lamang ang mga leader, katulad kay Moses, upang ipabot sa kanya ang pagmamalasakit ng Diyos.
Na minsan, i-apply natin sa church, tinatanong ng pastor, handa ka bang magpamiyembro? Opo, pastor. Okay, sana, ganitong gawin mo. Simulan mo sa ganito, simula ka sa ganito, para makita ko naman. Kasi ang layunin talaga ng leader ay tulungan ito na tumayo bilang isang totoong Kristiyano. Eh kung wala naman palagi, paano natin makitang siya'y handang magpatulong? At papaano sila? Masasabing sila'y pinagmamalasakitan ng Diyos, hindi nila nagdadama yung pagmamalasakit ng Diyos. Pero nagdadama nila kapag sila ay kinakausap ng mga leader. Handa ka ba? Okay, kung handa ka, ganitong gawin mo. Ialay mo yung buhay mo. Kalimutan mo na mga bagay na ito. Alalahanin ito. Kailangan sundin mo ang salita ng Diyos. So, sila yung mga pinagmamalasakitan ng Diyos. At dahil sila ay nakakadama ng pagmamalasakit, itong mga taong ito, tiyak tatanggap ng ating paanyayang kaligtasan. Tiyak silang tatanggap ng mabubuting bagay. Tiyak silang maglalakbay kasama natin patungong langit. At tiyak silang magbabahagi din ng biyaya kapag sino ang kanilang nakasama o nakasarap. Handa rin silang mag-anyaya. Kaya sabi ko nga sa kanya sa ating introduction, pinakamabuti mag-anyaya tayo. Dahil kung tayo mag-anyaya, ay hindi mag-anyaya, tayo ang anyayahan. Mas maiging tayo ang mag-anyaya kaysa tayo yung maanyayahan sa labas. Ito yung pagmamalasakit ng Panginoon. At yun ang taglay na katangian nitong si Hukam. Then pangatlo, sino ang gumagarantiya ng paanyayang ito? Sino ang gumagarantiya ng paanyayang ito? Bagamat si Moises ang nagpaanyaya, pero sa likod ng paanyayang yan, alam ni Moises na ang Diyos ang nangunguna sa kanila. At ang Diyos ay nakahandang magbukas ng kanyang kamay sa sino mang sumama sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. At si Moises, instrumento lamang. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang Panginoon ang nag-aanyaya. Ang Panginoon ang nagsalita kay Moises. Simula pa lamang sa Exodus chapter 3, verse 4, chapter 3, then chapter 4, na kinausap ng Diyos si Moises doon sa burning bush, sinabi na ng Panginoon ang layunin niya na kailangan ilabas ang mga tao ito na naalipin sa Ehipto at sumama sa kanya na papunta sa lupang pangako. Ang Diyos ang lahat may pakana niya. Ang Diyos na nagkaloob kay Moses ng mga pangako sa Israel. At tinanggap ito ni Moises. Dahil ang puso din ni Moises ay tulad ng puso ng Diyos na kailangan ng kanyang kababayan ay mapalaya sa pagkaalipin. So ang future ng Israel, yung kanilang future ay secured na nung sabihin ni Moises sa kanila. Secure na ito like the promises of God na ang pangako ng Diyos, mawala man ang langit at ang lupa, pero mananatili ang pangako ng Diyos, ang kanyang salita. Matthew 24:35, ang sabi, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang sabi ng Panginoon, hindi lilipas. Kaya yung ating security, yung ating assurance, na tayo pinaghahandaan ng tahanan ng Panginoon is secured sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsalita. Lahat ng bagay na ito, lahat ng kayamanan sa mundong ito, mawawala lahat ito. At lahat ng kumakapit sa kayamanan sa mundo, kasama silang mawawala. Ngunit ang mga sumusunod sa paglalakbay, patungo sa lugar ng Diyos sa kalangitan, ay mananatili magpakailanman. So, ang Panginoon ang gumagarantiya rito sapagkat ang Panginoon din ang gumagarantiya ng ating kaligtasan. Kaligtasan ng bawat isa. Nangangako siyang iligtas lahat ng lumalapit sa Kanya. Mga kapatid, tandaan nito. Walang mabibigo sa pangako ng Panginoon na maliligtas ang sino mang lumalapit sa Kanya. Wala siyang bibiguin. Tignan niyo ang sabi sa Hebrews chapter 7 verse 25. Pakibasa nga po. Bakit po wala siyang kabiguan?
Hebrews chapter 7, verse 25. Dahil dito, siya may kakayahang ligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Nakita nyo? Hindi mabibigo lahat. Lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, hindi mabibigo sapagkat mismo ang Panginoon, ang sinasabi niyan, siya mismo ay nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Ano man ang kalagayan natin dito, tayo mga nilulugnok ng sanlibutan ito, hindi tayo mabibigo dahil lumapit tayo sa Kanya. Mismo ang Panginoon ang siyang mamamagitan para sa atin. Kaya nga, He who began the good works in you shall complete it until Jesus Christ comes. Hindi niya hayaang hindi makumpleto yung kanyang sisimulan o sinimulan na buhay sa inyo. Nangako siyang iingatan lahat silang mga naglalakbay patungo sa kanyang karian. Pakibasa 1 John chapter 5. Sorry. First John chapter 5, verse 13. Pakibasa po. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malalaman na kayo'y may roong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Oh, itong sinabi ng banal na kasulatan, kasiguruhan. Ang sabi ni John, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo. Bakit? Upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sino yon? Mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nasa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Hindi natin makita yon, pero taglay natin. Kaya nga, kung taglay natin ang buhay na walang hanggan, ang ating buhay talaga ay nasa langit. Pero naranasan natin dito sa lupa. Kaya nga, kung ano yung buhay natin sa langit, naranasan natin sa lupa. Kung tawagin yung overlapping, nag-overlap yung blessing ng Panginoon. Kaya pag may nagsabi sa inyo, sobra ka naman, para ka nang hindi sumasayad ang paa mo, totoo talaga yun, dahil yung buhay natin sa langit, naranasan natin sa lupa. At siya maging mapufulfill niya pagka tayo sinundo na ng Panginoon. Kaya hindi kataka-taka na mga Kristiyano pinagtatawanan at sinasabing mahina dahil binubugbog ng iba't ibang salita, pero hindi lumalaban. Dahil ang mga Kristiyano namumuhay o ang buhay sa langit, ipinamumuhay dito sa lupa. Nakita niyo mga kapatid, kalagahan ng pagiging Kristiyano. Kaya, nais natin, kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, at nawa, sumampalataya tayo, magtiwala tayo sa Kanya. Sapagkat yun lamang ang tanging paraan upang maranasan natin ang kaligtasang Kanyang inaalok sa atin ay sa pamamagitan ng panampalataya. At alam natin, kapag kasumampalataya ka, alam natin, may ginawa ang Diyos sa iyong puso. Sapagkat kailanman ang isang makasalanan, hindi makasasampalataya tungkol sa salita ng Diyos unless na siya ay binaguhan na ng puso. Kaya utos palagi, panawagan, sumampalataya kayo sa Panginoon at magsisi sa inyong mga kasalanan. Hindi natin alam kung sino yung mga hinipo na ng Diyos. Sila yung mga isinilang na muli sa Espiritu. Kaya kailangan nilang magsisi at sumampalataya sa Panginoon. So mga kapatid, ito ang ating katungkulan bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya. I-extend natin ang ating kamay. Iabot natin ang ating mga kamay ng paanyaya sa mga taong ating makakasalamuhan. Pero unahin natin ang ating pamilya. Ang sabi nga sa Acts chapter 1 verse 8, kayo'y maging saksi ko sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, pero magsimula kayo sa inyong sariling bayan. Ganon din, magsimula tayo sa ating sariling pamilya. Pero mo, pinababayaan natin ang ating mga anak. Magandang buhay nila sa akala mo, pero still,
alipin pa rin ang kasalanan at kasama silang napapahama ng sanlibutan. So, hayaan natin ipaalam sa ating kapitbahay, sa ating kamag-anakan, na sila man ay tinatawagin ng Diyos na sumama sa atin. Sabi natin, "Halika, sumama ka sa amin at gagawin ka namin ng mabuti." Kaya nagtanong nga ang mga alagad kay Jesus Christ, "Panginoon, paano namin sila maanyaya?" Ang sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, "Come and see." Halika kayo, tignan niyo. Di ba yun ang sabi ng Panginoon? Sabi ng mga alagad sa sunod-sunod, "Panginoon, saan ka ba nakatira?" "Come and see." Sumama ka nang makikita. Pero din, maganyaya tayo sa ating mga. Tayo na lang. O Panginoon, napakasarap po ang maganyaya dahil alam namin, higit pa sa kayamanan, higit pa sa kagalakan, kaligayahan, ang aming pong inaalok sa mga taong nandyan sa kadiliman ng kasalanan. O Lord, nakikita namin sa aming physical eyes na sila po'y nasa mabuting kalagayan, sila'y matatalino, maraming mga dahilan. Well, Panginoon, bulag sila sa katotohanan, bulag sila sa aming mga panyaya, kaya tulungan niyo kami, bigyan niyo kami ng epektibong pananalita na sila'y maanyayahan naming sumama na maglakbay patungo sa iyong kaharian. O Panginoon, Lord, ayaw naming suluhin ang aming pangangalasan sapagkat, Lord, gaya ng sinabi ng Panginoon, meron kaming katiyakan, secured ang aming pong katiyakang ito na siya'y muling babalik upang sunduin ang kanyang mga tao sapagkat kung nasaan siya, naroon, nais na rin ang kanyang mga tao ay naroon din kasama niya. Nawa, Panginoon, pagpalayan na ito sa aming mga puso. Maraming salamat po, ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.